Lalane's point of view. 26 na taong gulang na ako pero pakiramdam ko, masyado na akong matanda. At naging haggard na rin. Mula nang ipanganak ko ang anak kong si Kian, natutunan ko nang unahin siya kesa sa sarili ko. 4 na taong gulang pa lamang siya at siya ng sentro ng mundo ko. Wala akong ibang iniisip kung hindi pa paano siyang mapapakain ng maayos, mapag-aaral, at mabibigyan ng mas magandang buhay kesa sa buhay na meron ako ngayon. Maliit lang ang baryong kinalakihan namin. Karamihan sa mga tao rito, umaasa sa pagsasaka, at ganun din ang naging buhay ko. May maliit akong lupang tinataniman ng kamote at kung minsan, gulay. Kapag maganda ang panahon, kahit papano may naaani akong sapat para maibenta sa palengke. Pero kapag tag-ulan o kaya nasisira ang mga pananim dahil sa peste, halos wala na ring natitira para sa amin ni Kian. Isang mainit na hapon, habang nagbubungkal ako ng lupa sa likod ng bahay, tumunog ang cellphone kung ilang taon ko nang gamit. Nang tingnan ko ang screen, nakita kong si Aisang tumatawag. Pinsan ko siya at ilang taon nang nagtatrabaho sa Maynila bilang kasambahay. Paminsan-minsan ay tumatawag siya para kamustahin kami ni Kian at magbalita tungkol sa buhay niya sa syudad. "Hello Aisa," sagot ko habang pinupunasan ng pawis sa noo ko. "Lala, busy ka?" Tanong niya mula sa kabilang linya. "Nasa bukid lang ako, nagbubungkal ng lupa. Bakit, may kailangan ka ba?" "May sasabihin sana ako sa'yo pero wag ka munang tatanggi agad ah." Napatawa ko ng mahina at umupo sa bangkong kawayan sa ilalim ng mangga. "Kapag ganyan ang bungad mo, parang kabado na agad ako ah. Ano ba yan?" Natawa rin siya sa kabilang linya. "Wala naman. Naisip ko lang kasi na matagal na kitang gustong kausapin tungkol rito. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Diretsahin mo na nga lang ako. Sanay naman ako sa'yo." Narinig ko siyang huminga ng malalim bago nagsalita. Lala, hanggang kailan mo babalak manatili riyan sa baryo?" Napakunot noo ko. "Bakit mo naman naitanong yan?" Kasi ilang taon ka nang nagtatanim ng kamote. Simula nang ipanganak mo si Kian, ganyan ang buhay mo. Nakikita ko naman kung gaano ka kasipag pero hindi ko rin maikakaila na parang hindi ka umaabante. Napalunok akong napatingin kay Kian na nooy nakaupo sa ilalim ng puno. Abalang naglalaro gamit ang mga bato at tuyong dahon. "Alam ko naman yun," sagot ko. "Pero ano bang magagawa ko? Ito lang ang alam kong pagkakakitaan. May mas magandang oportunidad dito sa Maynila." Napailing agad ako. "Naku, wag mo na akong simulan yan. Alam mo namang may anak ako." "Hindi mo pa nga alam ang sasabihin ko eh." "Kilala kita. Alam ko na agad ang gusto mong sabihin." Natawa siya ng mahina habang ako ay napangiti na lang. "Matigas pa rin talaga yung ulo mo? Mana lang sa'yo." Biglang naging seryoso ang boses niya. "Lala, makinig ka na muna. May kakilala kasi akong naghahanap ng stay-in maid. Maayos ang sweldo, mabait raw ang amo. Hindi naman basta-basta pamilya yun. Matagal nang nagtatrabaho ron ng kaibigan ko. Kaya alam kong hindi ka mapapahamak." Napabuntong hininga ko. "Aisa, hindi ganun kadali yun. Paano si Kian?" "Alam kong iyan ang una mong iisipin, kaya tinanong ko na agad kung pwede kang may kasamang bata." Natigilan ako kasabay ng panlalaki ng mga mata ko. "Tinanong mo talaga?" "Oo naman, kilala kita eh. Alam kong hindi mo iiwan ang anak mo kahit kailan." "O ano naman ang sabi?" Ang sabi wala naman daw problema basta't mabait ang bata at hindi sakit ng ulo." Napatingin ako kay Kian na masayang nakikipaglaro sa isang tuta malapit sa bakuran. Hindi naman makulit si Kian. Yun nga yung sinasabi ko. Noong huli nga akong umuwi riyan, parang matanda pa kung umastay ang anak mo. Tahimik lang at mabait. Napangiti ako ng malawak. Kahit papano, nagkaroon ako ng pag-asa. Mana sa akin. "Talaga ba? Baka sa kapitbahay." Natawa tuloy ako. Matagal na panahon na rin simula nang huli akong tumawa ng ganon. Makalipas ang ilang sandali ay muli siyang nagsalita. "Lala, seryoso ako. Alam kong mahirap umalis sa lugar na kinalakihan mo. Alam kong nakakatakot magsimula sa bagong lugar pero isipin mo rin si Kian. 5 taong gulang na siya. Papasok na yun sa eskwela. Gusto mo bang lumaki siyang nakikita kang araw-araw na pagod pero kulang pa rin ang kinikita?"
Hindi ako agad nakasagot. Dahil sa totoo lang, yun din ang tanong na matagal ko nang iniiwasang sagutin. May mga gabing gising pa ako kahit tulog na si Kian dahil iniisip ko kung papaano ko siyang mapag-aaral balang araw. Hindi sapat ang pagtatanim ng kamote para mabigyan siya ng kinabukasang gusto ko para sa kanya. Lala, hindi kita pinipilit. Pagpapatuloy ni Aisa. Pero minsan kailangan din nating sumugal para sa mas magandang buhay. Hindi habang buhay bata si Kian. Habang maaga pa, gumawa ka na ng paraan para sa future nyo. Napatingin ulit ako sa anak ko. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, ngumiti siya at kumaway pa. Sa simpleng ngiting yun, parang may kung anong kumurot sa puso ko. Doon ko napagtanto na hindi ko na lang sarili ko ang iniisip ko. May batang umaasa sa akin, may batang nangangailangan sa akin, at may batang umaasang mabibigyan ko siya ng mas magandang buhay. Huminga ako ng malalim bago tuluyang nagsalita. O sige. Natahimik si Aisa sandali sa kabilang linya bago nagsalita. Sige ano? O sige, susubukan ko. Halos mapasigaw siya sa saya. Totoo ba? Hindi ka ba nabibiro? Hindi, pero kapag napahamak ako ron, ikaw ang hahabulin ko. Natawa siya ng malakas. Huwag ka mag-alala, sasamahan naman kita rito eh. Sa akin muna kayo titira kapag dumating kayo sa Maynila. At ako mismo maghahatid sa'yo sa pag-a-applyan mo. Pagkatapos ng usapang yon, nagsimula na akong maghanda para sa pinakamalaking desisyong ginawa ko sa buhay ko. Makalipas ang ilang araw, kasama ko si Kian habang sakay ng bus papuntang Maynila. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa amin doon pero alam kong kailangan kong maging matapang. Dahil sa pagkakataong yon, hindi na lang para sa sarili ko ang laban na haharapin ko, kung hindi para na rin sa anak kong si Kian. Na siyang dahilan kung bakit handa akong magsimula muli kahit sa lugar na hindi ko pa kailanman napupuntahan. Mahabang naging biyahe namin ni Kian papuntang Maynila. Pero kahit nakakapagod, naging maayos naman ang lahat. Karamihan ng oras ay nakasandal lang si Kian sa balikat ko habang pinagmamasdan ng tanawin sa labas ng bintana. Paminsan-minsan ay nagtatanong siya tungkol sa mga lugar na nadadaanan namin. At sinasagot ko naman siya kahit ako mismo hindi pamilyar sa karamihan ang nakikita ko. Nang makarating kami sa terminal, agad kong nakita si Aisa na naghihintay sa amin. Nakangiti siya habang kumakaway mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Pagkakita pa lang niya sa amin, mabilis na siyang lumapit at agad niya akong niyakap. Naku, sa wakas dumating na rin kayo. Akala ko kung ano nang nangyari sa biyahe niyo eh. Napangiti ako bago nakahinga ng maluwag. Maayos naman, medyo nakakapagod lang kasi ang layo pala talaga ng Maynila. At saka medyo traffic, kaya natagalan kaming makarating dito. Oo, ganito talaga sa Maynila. Pero kahit papano, mas malaking kikitain mo rito kaysa panay bungkal ng lupa sa probinsya. Tama ka, kaya nga susubukan ko eh. Kung sakaling naman na hindi maging magandang trabaho ko rito, pwede naman ako bumalik sa probinsya, di ba? Oo, wala namang kaso yun. Ang mahalaga, sumubok ka rito. Pero sa tingin ko, magiging maayos naman ang lahat. Pagkatapos namin ay yumuko siya para kausapin si Kian. Kamusta naman ang paborito kong pamangkin, ha? Napangiti si Kian at mahiyaing nagsalita. Hello po. Aba, lalo kang gumagwapo kapag nakangiti ah. Natawa ako dahil halatang nahihiyang anak ko. Mula sa terminal ay sumakay kami ng jeep at ilang minuto ring bumiyahe bago makarating sa inuupahan niyang bahay. Hindi yun kalakihan pero maayos at malinis. May maliit na sala, simpleng kusina at 2 kwarto. Kumpleto rin sa gamit kaya't agad akong nakaramdam na maalaga si Aisa sa tinitirhan niya. Naku, pasensya na kung maliit lang ha. Sabi niya habang inilalapag ko ang bag namin. Ano ka ba? Ang ayos nga rito, malinis at kumpleto sa gamit. Kesa naman dun sa bahay namin, halos makita ng loob dahil butas-butas ng pader. Totoo? Oo naman, mas malaki pa nga ito kaysa sa bahay namin sa baryo. At least komportable kayo rito habang wala pang final na usapan tungkol sa trabaho mo. Sana matanggap ka para kahit papano, may pera kang malaki-laki. Pagkatapos naming magpahinga ng konti at makakain ng tanghalian, nagsimula na kaming maghanda para sa pagpunta sa bahay na pag-a-applyan ko. Habang nagsusuklay ako ng buhok sa harap ng maliit na salamin,
Hindi ko maiwasang kabahan. Kinakabahan ka? Tanong ni Aisa. Syempre naman. Huwag kang ang kabahan. Mag-a-apply ka lang naman bilang kasambahay. Napabuntong hininga ko bago ngumiti ng tipid. Madali lang sabihin yan. Ano bang kinakakaba mo? Malay ko, baka hindi ako matanggap. Napailing siya sa kahinawakan ako sa magkabilang balikat. Lala, kilala kita. Masipag ka't mabait. Kung hindi ka nila tatanggapin, silang may problema. Parang nagsayang lang sila ng masipag na empleyado. Natawa tuloy ako sa sinabi niya. Pero totoo naman ang sinabi niya. Masipag talaga ako sa trabaho. Makalipas ang ilang minuto, umalis na kami. Kasama namin si Kian na tahimik lang na nakahawak sa kamay ko habang naglalakad. Pagdating namin sa subdivision kung saan nakatira ang among pag-a-applyan ko, halos hindi ako makapaniwala sa laki ng mga bahay na nakikita ko. Pakiramdam ko, ibang mundong napasukan ko. Malalawak ang kalsada, napakaganda ng disenyo ng mga bahay, at halos bawat bahay ay parang mansyon. Nang huminto kami sa harap ng isang napakalaking gate, napanganga ko. Aisa, sigurado ka bang dito yun? Tumango siya. Oo, bakit? Parang nanlalamig ang mga kamay ko. Napakalaki ng bahay. Yun na yata ang pinakamalakit magandang bahay na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi yata bagay dito ang tulad ko. Parang nakakatakot namang magkamali kapag ganyang kalaking bahay. Napailing siya. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mabait ang may-ari ng bahay na yan. Pagkabukas ng gate, agad kaming pinapasok ng gwardya. Pagpasok pa lang namin sa bakuran, mas lalo akong natulala. May malaking hardin na talaga namang maraming bulaklak. Malawak ang garahe at ang mismong bahay parang hotel sa laki. Habang naglalakad kami papasok, mas lalo akong kinabahan. Hanggang sa makarating kami sa loob ng bahay. Naroroon ang isang middle-aged na babae na mukhang head housekeeper. Ngumiti siya sa amin. Ikaw sila, Lane? Opo. O sige, sandali lang ha at tatawagin ko si Sir. Tumango ako saka napatingin kay Aisa. Noon ko lamang napansin kung gaano katahimik ang buong bahay. Habang naghihintay kami, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, may narinig akong yabag mula sa ikalawang palapag. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Unti-unti akong napatingin sa direksyon ng hagdan at nang makita kong lalaking pababang naglalakad mula roon, pakiramdam ko, biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ako maaaring magkamali. Kahit 5 taon nang lumipas, kahit bahagyang nagbago ng itsura niya dahil mas nagmature na siya, kilala ko pa rin siya. Siya si Carlo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang nakatitig sa kanya. Kasabay noon, bumalik sa isip ko ang mga alaalang pilit kong ibinabaon sa nakaraan. Ang fiesta sa baryo namin. Ang gabing magkasama kami. Ang lalaking nagsabi sa akin na babalik siya kinabukasan. At ang lalaking hindi na muling nagpakita pagkatapos ang nangyari sa amin. Pakiramdam ko'y may bumalik na sakit na matagal ko nang pilit kinakalimutan. Siya ang ama ng anak kong si Kian. Sa kabilang banda, napansin ko ring natigilan siya. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya habang nakatingin sa akin. Parang hindi rin siya makapaniwala sa nakikita niya. Ilang segundo kaming parehong hindi nakakilos, hanggang siya na mismo ang unang nagsalita. Lalin? Bahagya akong napakurap. Mukhang hindi niya rin inaasahang makikita ko rito. Nakita kong bumaba siya ng mas mabilis sa hagdan habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Samantala, ako naman ay gusto nang umatras. Kung alam ko lang na siyang may-ari ng bahay na ito, hindi na sana ako pumunta. Hindi ko gugustuhin makita ulit ang taong naging dahilan kung bakit ilang taon akong nagtatanong kung bakit niya ako iniwan. Paglapit niya sa amin, nanatili lamang akong tahimik. Samantalang si Aisa naman ay halatang naguguluhan sa nangyayari. Kilala mo si Sir Carlo? Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot at si Carlo na mismo ang sumagot. Oo. Mabilis ang naging sagot niya. Parang ayaw niyang pag-isipan pa yon kaya't napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, nagtagpo ulit ang mga mata namin. Lalin, mahinang sabi niya. Napabuntong hininga ako. Sir Carlo,
Nauutal kong sabi. Halatang hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagtawag ko sa kanya. Pero wala akong pakialam. Matagal na akong tumigil sa pag-asang magkakaroon pa ng liwanag ang mga nangyari noon. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Diretsa ko siyang tiningnan. Nag-a-apply po bilang kasambahay. Nanatili siyang nakatingin sa akin na parabang pinoproseso niyang sinabi ko. Pagkatapos ay napatingin siya kay Kian na nakatayo sa tabi ko. Tahimik lang ang anak ko habang nakahawak sa kamay ko. Muling bumalik ang tingin ni Carlos sa akin. Mag-a-apply ka bilang kasambahay? Tumango ako. Opo. Sa totoo lang, gusto ko nang umalis sa mga oras na yon. Pero wala akong magawa dahil nandun na ako. Wala rin akong ibang mapapasukang trabaho. Kailangan ko ng pera para sa anak ko at kailangan kong maging matatag. Ilang segundo siyang nanatiling tahimik bago nagsalita. Kailan ka pwedeng magsimula? Natigilan ako at pati si Aiza napatingin sa kanya. Ha? Tanong ko. Kailan ka pwedeng magsimula sa trabaho mo rito? Hindi ako agad nakasagot. Sir, hindi pa nga po tayo nag-uusap ng maayos. Wala nang kailangang pag-usapan. Napakunot noo ko habang si Aiza naman nanatiling naguguluhan. Wala naman akong ibang masabi dahil sa loob-loob ko. Sobra-sobra akong kinakabahan. Pero hindi mo pa nga alam kung marunong ako. Bahagya siyang ngumiti. Alam kong marunong ka sa lahat at madaling matuto, lalo na't masipag ka. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin kay Carlo. Dahil sa lahat ng inaasahan kong mangyayari sa araw na yun, hindi kabilang doon ang mabilis niyang pagtanggap sa akin. Ngunit sa kabilang banda, habang nakatingin siya sa akin, may isang bagay akong napansin. Matapos ang 5 taon, nakita ko sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko nakita nung gabing iniwan niya ako. At iyon ay ang saya ng isang taong matagal nang naghahanap ng isang bagay na akala niya hindi na niya muling makikita. Kinabukasan matapos ang pag-uusap namin ni Carlo, agad kaming lumipat ni Kian sa mansyon niya. Sa totoo lang, hanggang sa pagising ko ng umagang yun ay hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Pakiramdam ko'y napakabilis na mga pangyayari. Ilang araw lang ang nakalipas, nasa baryo pa kami at iniisip kung papaanong pagkakasyahin ng perang kinikita ko sa pagtatanim ng mga kamote. Ngayon naman nasa Maynila kami at nakatira sa isang bahay na mas malaki pa yata kesa sa buong lupang kinalakihan ko. Kung saan pagmamay-ari ng ama ng anak ko. Pagdating namin sa mansyon, sinalubong kami ng ilan sa mga empleyado. Mukhang naabisuhan na sila tungkol sa pagdating namin dahil nakahandaan agad ang mga gamit na kailangan namin. Habang naglalakad kami sa loob ng bahay, mahigpit na nakahawak si Kian sa kamay ko habang palingalinga sa paligid. Halatang namamangha siya sa nakikita niya. Mama, ang laki po ng bahay na ito. Parang mansyon sa laki. Bulong niya. Napangiti ako habang nakatingin sa anak ko. Oo, maganda hindi ba? Opo, sobra. Dito po ba tayo titira? Oo, kasi dito magtatrabaho si mama. Kaya sana wag kang makulit ha? Mabilis siyang tumango saka ngumiti ng malawak. Opo mama, magpapakabait po ako para makapagtrabaho ka po ng maayos. Masiglang sabi niya. Isa sa mga kasambahay ang naghatid sa amin sa silid na nakatalaga para sa aming mag-ina. Habang sinusundan namin siya sa mahabang pasilyo, pakiramdam ko ay lalo akong kinakabahan. Hindi ko alam kung ano nga asahan ko. Ngunit nang mabuksan ang pinto, pareho kaming natigilan ni Kian. Napakalaki ng silid. May sarili itong sala sa isang bahagi. May malaking kama, may telebisyon, may cabinet na halos kasing laki ng kalahati ng bahay namin sa probinsya. At may sariling banyo pa na mas maganda kaysa sa anumang banyong nakita ko buong buhay ko. Mama! Halos mapasigaw si Kian habang tumatakbo papasok. Mama, tingnan mo po oh! Sigaw niya. Napangiti ako habang pinagmamasdan siyang paikot-ikot sa loob ng silid. Mama, atin po ba talaga ito? Dito na po ba tayo matutulog? Oo yata. Talaga po? Oo anak, dito tayo mananatili hanggat nagtatrabaho si mama rito. Bigla niya akong niyakap sa bewang. Ang ganda po! Sobra! Gustong gusto ko po rito. Hindi ko napigilang mapangiti dahil ngayon ko lang nakita ng ganun kasayang anak ko. At sapat na yun para gumaan ang loob ko. Habang inaayos ko ang mga dala naming damit,
Hindi ko maiwasang isipin si Carlo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit napakabilis niyang tinanggap ang application ko. Marami naman sigurong ibang taong mas may karanasan kesa sa akin. Pero hindi niya ako in-interview. Pakiramdam ko tuloy, may mga bagay pa akong hindi alam. Pero sa huli, pinili kong wag na muna yung isipin. Mas mahalaga sa akin na magkaroon ng maayos na trabaho. At higit sa lahat, ang magkaroon ng maayos na tirahan para kay Kian. Kahit na sa totoo lang, naiilang akong siyang amo ko. Nagsimula agad ang trabaho ko ng araw ding iyon. Ipinaliwanag sa akin ng head housekeeper ang mga gawain ko. Hindi naman ganun kabigat dahil marami ring empleyado sa mansyon. Kailangan ko lang tumulong sa paglilinis ng ilang bahagi ng bahay at sa pag-aayos ng mga gamit sa ilang silid. Hindi rin naging problema si Kian. Dahil bago pa man ako magsimulang magtrabaho, kinausap ko na siya. Kian? Napatingin siya sa akin mula sa kama. Bakit po, Mama? Kapag nagtatrabaho si Mama, dito ka lang muna sa kwarto, ha? Sisilip-silipin na lang kita. May pagkain dyan sa cabinet at may tubig riyan sa tabi kapag nauhaw ka. Tumango siya agad. Opo, Mama. Huwag kang basta-bastang lalabas. Tatawagin mo ako kapag may kailangan ka, ha? Pupuntahan na lang kita agad. Opo, Mama. Huwag ka ring manggugulo, ha? Mapapagalitan ng Mama kapag may nasira ka rito. Humaba ang nguso niya. Mama naman, hindi naman po ako magulo. Mabait nga po ako at behave lang. Natawa ko sa kahinaplos ang mukha niya. Alam ko yun, anak. Pinapaalala ko lang naman sa'yo kasi wala tayo sa bahay natin. Mag-aaral-aral na lang po ako. Napangiti ako. Ano na mga aralin mo? Magbabasa po ko tsaka magdo-drawing. Hindi ko maiwasang mapaisip kung minsan ay mas mature pa siya kaysa sa ibang batang kaedad niya. Kaya kahit papaano gumaan ang loob ko. Sa mga sumunod na araw, naging maayos naman ang lahat. Maaga akong nagigising para magtrabaho at pagkatapos, inaasikaso ko rin si Kian bago ako magsimula sa mga gawain ko. Kapag oras ng trabaho ko, madalas siyang nasa kwarto lang habang nagdo-drawing, nagbabasa o nanonood ng cartoons. Minsan sinusulyapan ko siya at sa tuwing makikita kong maayos siya, mas ginaganahan akong magtrabaho. Isang hapon habang nag-aayos ako ng mga gamit sa isa sa mga guest room, may lumapit na isa sa mga empleyado. Lalaine, pinapatawag ka ni Sir Carlo. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Ako? Tumango siya agad. Opo, puntahan mo na si Sir Carlo. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Hanggang ngayon kasi naiilang pa rin ako kapag kaharap si Carlo. Makalipas ang ilang minuto, nagtungo ako sa opisina niya sa malaking bahay na iyon. Pagkatok ko ay agad siyang sumagot. Pasok. Pagpasok ko sa loob, nakita ko siyang nakaupo sa likod ng malaking mesa habang may binabasang dokumento. Pinapatawag mo po ako? Tumango siya habang seryoso ang mga matang nakatingin sa akin. Oo. Ano po iyon? May ipapagawa po ba kayo? Bahagya siyang ngumiti. Nakita ko kasi yung anak mo. Napakunot noo ko at naguluhan. Si Kian po? Bakit? Anong meron po sa anak ko? Wala naman. Kung ganun bakit niyo po ako pinatawag? May itinuro siyang malaking kahon sa gilid ng mesa. Para yan sa kanya. Napatingin ako sa kahon. Nagsalubong ang kilay ko habang nakatingin doon. Iniisip ko kung anong meron doon. Ano po yan? Laro ang nakita ko kahapon. Binilhan ko ang anak mo. Nanlaki ang mga mata ko bago bumalik ang tingin ko sa kanya. Hindi na po kailangan. Ayos lang naman po anak ko sa kwarto. May TV naman po roon kaya't nalilibang po siya. Pangit naman kung panay lang ang panunood niya ng TV. Baka naman masirang mata niya. Pero sobra naman po yata ito. Nakakahiya naman po. Ngumiti siya ng tipid at mas lalo siyang gumwapo sa ngiti niyang yun. Hayaan mo na. Ako naman ang may gustong bilhin yan para sa anak mo. Siyempre, bata yan kaya't mas mainam pa rin kung may laruan siya. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. May kung ano sa akin ang natuwa sa ginawa niya dahil may pakialam siya sa anak ko. Kahit na may sama pa rin ako ng loob dahil hindi na siya bumalik at hindi niya alam na anak niya si Kian. Sa huli ay napabuntong hininga na lang ako. Salamat po sir. Ginitian niya lang ako kahit nagpaalam na ako. Pagbalik ko sa kwarto, dala ko ang malaking kahon.
Agad akong sinalubong ni Kian. Mama, ano po yan? Hindi ko pa man nasasagot ay nakita niya na ang laman ng kahon. At sa loob lamang ng ilang segundo ay para bang nagliwanag ang buong mukha niya. Mama! Napangiti ako sa reaksyon niya. Dahan-dahan lang sa pagkuha. Mama, para sa akin po ba ito? Tumango ako. Oo anak. Sino pong bumili? Natigilan ako sandali bago sumagot. Si Sir Carlo. Kamuntik pa akong mautal. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga po? Mabilis akong tumango, saka ngumiti. Agad niyang binuksan ng kahon at isa-isang inilabas sa mga laruan. May building blocks, may remote control car, may mga educational games at kung ano-ano pang bagay na hindi ko man lang kayang bilhin noon. Mama, tingnan mo! Halos hindi na siya mapakali sa sobrang saya. Kahit ako nagulat sa dami ng laruan na yon. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko mapigilang mapangiti. Hindi ko matanda ang huling beses ko siyang nakitang ganun kasaya. At sa mga sandaling yun, parang nabawasan ang lahat ng pagod ko. Dumaan pa ang ilang araw, lalo akong nagsikap sa trabaho. Hindi man naging madali ang lahat, may mga pagkakataong sumasakit ang likod ko kakalinis at kakaayos ng mga gamit. May mga araw ding halos wala akong oras para magpahinga. Pero sa tuwing bumabalik ako sa kwarto at nakikita kong masayang naglalaro o nagbabasa si Kian, nawawala agad ang pagod ko. Oh, kamusta ka naman dyan? Ayos lang ba kayo mag-ina dyan? Tanong ni Aisa nang tawagan niya ako. Oo, maraming salamat Aisa. Narinig ko ang malalim niyang paghinga ng malalim. Ay, ikaw ha? Hindi mo pa sinasabi sa akin kung paano mo nakilala si Sir Carlo. Napakurap ako at humigpit ang hawak ko sa cellphone. Saka na lang kapag nagkita na tayo. Basta salamat sa iyo ah. Tanging nasabi ko bago ko ibinaba ang tawag. Pakiramdam ko kasi, sa wakas, meron na kaming pagkakataong magkaroon ng mas maayos na buhay. At habang pinagmamasdan ko ang anak ko isang gabi habang mahimbing siyang natutulog sa malaking kama, hindi ko maiwasang magpasalamat. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang katahimikang yun. Hindi ko rin alam kung ano pang mangyayari sa susunod. Pero sa mga sandaling yun, kontento muna akong makitang anak kong masaya. At ligtas sa napakagandang bahay na matutuluyan. Mabilis na lumipas ang isang buwan simula na magtrabaho ko sa malaking bahay ni Carlo. Sa loob ng panahong yon, unti-unti na rin akong nasasanay sa bagong buhay namin ni Kian sa Maynila. Hindi na ako gaanong naiilang sa laki ng bahay at sa dami ng taong nagtatrabaho ron. Natutunan ko na rin ang mga gawain ko at naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ng ibang empleyado. Kung meron mang bagay na hindi ko inaasahang mangyari, iyon ay ang pagiging malapit ni Carlo kay Kian. Nung una, inakala kong normal lang yon. Siguro naaaliw lang siya dahil mabait at tahimik ang anak ko. Pero habang lumilipas sa mga araw, napansin kong tila espesyal ang atensyong ibinibigay niya kay Kian. Kapag umuwi siya mula opisina, madalas ay sa sala muna siya dumediretso bago pumunta sa sarili niyang silid. At sa halos lahat ng pagkakataon, makikita ko siyang nakikipaglaro sa anak ko. Nung una pinipigilan ko pa yon. Isang hapon, nadatnan ko silang magkatabi sa sahig ng sala habang abalang nagbubuo ng malalaking building blocks. Agad akong lumapit sa kanila. Kian, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang manggulo sa iba? Napatingin agad sa akin ang anak ko. Hindi naman po ako nanggugulo, Mama. Bago pa siya makapagsalita ulit, si Carlo nang sumingit. Hindi siya nanggugulo, naglalaro lang siya. Napatingin ako sa kanya. Sir, kasi baka naaabala ka na niya. Napailing siya. Sa tingin mo ba mukhang naaabala ko? Mabait ang anak mo at hindi sakit sa ulo. Napatingin ako sa sahig kung saan nakakalat ang mga laruan. Sa totoo lang, mukhang mas nag-e-enjoy pa nga siya kesa kay Kian. Mama, si Sir Carlo pong may gustong gumawa nitong robot. Sabi pa ni Kian habang hawak ang isang bloke. Napalingon ako kay Carlo. Masaya siyang nakatingin kay Kian, kaya't bigla akong kinabahan. Wala akong kasalanan dyan ah, sabi niya. Siya ang nagturo sa akin. Napailing na lamang ako bago napangiti. Talaga lang ha? Bumaling ako kay Kian, saka hinaplos ang mukha niya. Basta mamaya pagkatapos mong maglaro, iligpit mo yan ha, huwag kang magkakalat. Opo mama, ako pong bahala sa mga laruan kong ito.
Mabilis na tugon ni Kian. Mula noon, hindi ko na gaanong pinigilan ng anak ko. Isa pa, halata namang masaya si Kian. At sa totoo lang, matagal ko nang hindi nakitang ganun kasayang anak ko sa piling ng isang lalaki. Siguro dahil sabik din si Kian na magkaroon ng ama. Pero hindi ko pa magawang sabihin kay Carlo ang totoo dahil baka magulat siya. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Minsan, nadatnan ko silang naglalaro ng chess sa hardin. Minsan naman ay magkasama silang nanonood ng cartoon sa sala. At may pagkakataon pang nagtutulungan silang magbuo ng isang napakalaking puzzle na halos 2 araw nilang tinatapos. Nakakatuwang tingnan pero kasabay nun ay may kung anong kabaring unti-unting nabubuo sa loob ko. Dahil habang tumatagal, pakiramdam ko mas marami nang napapansin si Carlo. At hindi nga ako nagkamali. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga tuwalya sa laundry room, bigla siyang pumasok. Nagulat pa nga ako dahil bihira naman siyang pumunta ron. May kailangan po ba kayo? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay tumingin muna siya sa akin. Pagkatapos ay saka siya nagsalita. Lalaine, may tatanong ako sa'yo. Biglang bumigat agad ang pakiramdam ko. Bakit parang seryoso naman po yata yan, sir? Sabi ko at saka natawa ng alanganin. Dahil seryoso talagang itatanong ko sa'yo. Napahinto ako sa ginagawa ko. Kasabay nito ay ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ano po yun? Ilang segundo siyang natahimik bago nagsalita. Ilang taon na si Kian? Alam ko na agad kung saan papunta ang usapan. 5 taon. Tama ba na halos 5 taon na rin simula nung huli tayong nagkita? Napahigpit ang hawak ko sa tuwalya. Oo, halos mauutal kong sabi. Tumango siya ng babagal at pagkatapos ay diretsyo niya akong tiningnan. Anak ko ba siya? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung ilang beses niya na akong tinanong ng ganyan sa nakalipas na buwan. At bawat beses na ginagawa niya yun, pareho lang ang sagot ko. Hindi mo anak si Kian. Nanatili siyang nakatingin sa akin. Nakikita ko sa mga mata niyang hindi siya naniniwala sa sinasabi ko. Sigurado ka? Oo. Lalaine, hindi ako tanga. At hindi ko alam kung bakit may ibang damdamin sa loob ko na para bang gusto kong maging malapit sa kanya. Napabuntong hininga ko. At hindi rin ako sinungaling, sir. Hindi mo anak si Kian. Hindi siya agad nagsalita. Pagkatapos ay muli niya akong tinanong. Kung hindi ko siya anak, bakit pakiramdam ko nakikita kong sarili ko sa kanya? Nanlaki ang mata ko ng bahagya pero tumikhim ako at inayos ang tindig ko. Nagkataon lang siguro. Nagkataon lang na pareho kami ng paboritong pagkain? Natigilan ako dahil alam ko naman yon. Kahapon sinabi niyang ayaw niya ng atay pero gusto niya ng sinigang. Ganon din ako nung bata. Hindi ako sumagot. Linggo nung naglalaro kami, sinabi niyang gusto niya maging piloto balang araw. Yun din ang sinabi ko noon. Nanatili akong tahimik dahil wala akong masabi. Lalo pat parehas na parehas talaga sila. Lalaine, pati yung paraan niya ng pagtawa at pagkamot sa ulo kapag nahihiya. Parehong pareho ko. Maraming taong magkakahawig. Siyempre hindi naman pwedeng ikaw lang ang may ayaw nito o may gusto nito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Oo, pero hindi ganun karami. At parang nakapagtataka naman na halos same kami ng anak mo na mga ayaw at gusto. Bumukang bibig ko pero parang walang gustong lumabas ng salita ron. Dahil sa totoo lang, matagal ko na rin napapansin ang mga pagkakahawig nila. Mula sa mga mata hanggang sa mga kilos. Pati ang paraan nila ng pag-iisip. Matalino si Carlo. Kahit sandali lang kaming nagkasama noon, base sa pananalita niya, alam kong matalino siya. Kaya siguro yumaman siya ng ganito. Minsan nga, para akong nakatingin sa mas batang bersyon ni Carlo habang pinagmamasdan ko si Kian. Pero hindi ko maaaring sabihin yon. Hindi pa sa ngayon. Sir Carlo, anak ko si Kian. Alam kong anak mo siya. At wala ka nang kailangang malaman pa. Natahimik siya bago marahang tumango. Sige. Pagkatapos nun ay lumabas siya ng silid. Ngunit hindi ko naramdamang naniniwala siya sa sinabi ko. Napahawak ako sa dibdib ko bago bumuga ng hangin. Alam kong maiintindihan niya kung bakit hindi ko pa masabi sa kanya na anak niya si Kian. Lalo pat siya itong hindi na ako binalikan.
Dumaan pang mga araw. Isang tanghali habang kumakain kami sa dining area ng mga empleyado. Tumakbo si Kian papasok na may hawak na papel. Mama! Ano yun? Tingnan mo! Pagkakita ko sa papel, napangiti ako. Drawing yun ng isang eroplano. Ginawa mo yan? Tumango siya ng mabilis. Opo! Maya-maya'y dumating din si Carlo. Pagkakita niya sa drawing ay agad siyang napangiti. Magandang drawing mo ang galing mo. Masiglang wika ni Carlo. Talaga po? Oo. Gusto ko pong maging piloto paglaki ko. Napangiti si Carlo. Ganun din ang gusto ko noon. Agad namang napangiti sa kanya si Kian. Hala, ang galing po talaga no? Same po talaga tayo ng mga gusto. Nanlamig ang mga kamay ko bago napatingin kay Carlo. San po tayo pupunta kapag naging piloto na ako? Ikaw ang piloto. Ikaw ang magdidesisyon kung saan mo gusto. Sige po, isasama ko po kayo. Pupunta tayo sa ibang bansa. Natawa silang dalawa. Habang ako naman tahimik lang na nakatingin sa kanila. Hindi ko maipaliwanag pero parang habang pinagmamasan ko silang magkausap, para silang mag-ama na matagal nang magkasama. Natural lang lahat at hindi pilit ang tawanan nila. At yun mismo ang kinakatakot ko. Dahil habang mas tumatagal silang magkasama, mas lalo kong nakikitang lumalalim ang koneksyon nila. Maging ang ibang empleyado ay napapansin na rin yun. Minsan pa nga, naririnig kong nag-uusap ang dalawa sa kusina. Parang anak talaga ni Sir yung bata. Wika ng isang kasambahay. Ako nga rin napapaisip. At saka magkahawig sila ng bata, ano? Sabi pa ng isa. Hindi ko na lamang sila pinansin. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko narinig. Sa gabing yon, matapos kong ihiga si Kian sa kama, matagal akong nakaupo sa tabi niya habang pinagmamasan ng mahimbing niyang pagtulog. Pakiramdam ko, unti-unti nang nauubos sa mga dahilan ko para itago ang katotohanan. Dahil kahit na anong pilit kong tanggi, may isang bagay na hindi ko kayang baguhin. At iyon ay ang katotohanan habang lumalaki si Kian, mas lalo siyang nagiging kamukhang-kamukha ng lalaking nasa kabilang bahagi ng mansyon, na araw-araw na nagtatanong kung siya nga ba ang tunay na ama ng anak ko. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Pagkalipas ng ilang linggo, mas lalo lamang naging mahirap para sa akin ang pagtatago ng katotohanan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikita kung gaano kalapit sila Carlo at Kian sa isa't isa. Hindi yun yung klaseng pakikitungo ng isang amo sa anak ng kasambahay. May mga pagkakataong nauuwi sila sa mahabang kwentuhan sa hardin. Minsan naman magkatabi silang nakaupo sa sala habang gumagawa ng puzzle o nanonood ng cartoons. Kapag weekend at walang masyadong trabaho si Carlo, madalas niya pa itong isama sa paglalakad sa paligid ng subdivision o kaya ay sa maliit na parkeng malapit sa mansyon. Sa una, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi yun masama. Masaya si Kian at wala naman akong nakikitang masamang intensyon kay Carlo. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng sikreto na matagal ko nang tinatago. Minsan habang pinagmamasdan ko silang magkasamang nagtatawanan sa hardin, hindi ko maiwasang isipin na may karapatan si Carlo na malaman ang katotohanan. At higit sa lahat, may karapatan din si Kian na makilalang tunay niyang ama. Lalin! Masayang sabi ni Aiza nang dalawin niya ako. Aiza, kamusta ka naman na? Ayos lang ako. Kayo ang kamustang mag-ina. Asan si Kian? Napalunok ako ng laway bago sumagot. Nasa kwarto niya. Nakikipaglaro kay Sir Carlo. Bahagyang kumunot ang noo niya. Saka makahulugan akong tiningnan. Ngayong nagkita na tayo, may gusto ka bang sabihin sa akin? Bumuga ako ng hangin saka sumenyas sa kanya na sundan ako. Naupo ako sa bench malapit sa garden bago ako nagsalita. Naaalala mo ba yung ikinwento ko sa'yo na lalaking nakilala ko sa probinsya noong piyesta? Oo, yung taga Maynila. Anong meron sa kanya? Si Sir Carlo yun. Halos lumuwa ang mata niya sa sobrang gulat. Ano? Oo, siya ang ama ni Kian. At sa totoo lang masamang loob ko sa kanya kasi hindi na niya ako binalikan. Pero naisip ko na wala rin siyang kasalanan kasi hindi naman niya alam na buntis ako.
At isa pa, isang gabi lang yun. Nag-init lang kami pero wala kaming relasyon. Napalunok si Ice at hindi makapaniwala sa sinabi ko. Gaga ka! Sabihin mo ng totoo dahil sabi kang anak mo sa ama. At karapatan din yun ni Sir Carlo, ano? Bulalas niya. Hindi na ako nagsalita pa. Ilang gabi akong hindi mapakali dahil doon. Paulit-ulit kong iniisip kung tama pa bang itago kong lahat. Paulit-ulit ko ring tinatanong ang sarili ko kung ano pa bang ipinaglalaban ko. Sa loob ng 5 taon, dala-dala ko ang sakit ng pag-aakalang iniwan niya ako matapos ang gabing yon. Ilang beses kong isinumpa ang pangalan niya sa isip ko habang pinapalaki kong mag-isang anak namin. Ilang beses kong sinabi sa sarili kong wala siyang karapatang malaman ang tungkol kay Kian dahil hindi naman siya nagpakita. Pero ngayon habang nakikita ko kung papaano niyang tratuhin ang anak ko, unti-unting nababasag ang mga dahilan ko. Dumating ang gabing hindi ko na kinaya. Mahimbing nang natutulog si Kian sa kwarto namin nang magpa siya kong hanapin si Carlo. Bandang 10:00 na ng gabi noon, tahimik ng buong mansyon. Karamihan sa mga empleyado, nasa kani-kanilang silid na rin. Nakita ko siya sa terrace sa 2nd palapag. Nakatayo siya ron habang may hawak na tasa ng kape at nakatingin sa hardin. Paglapit ko ay agad niya akong napansin. Lalaine, may problema ba? Napailing ako. Wala naman. Napansin niyang seryoso ko kaya't inilapag niya ang tasa sa maliit na mesa sa tabi niya. May gusto kang sabihin? Huminga ako ng malalim. Sa dami ng beses kong inensayo sa isip kong sasabihin ko, bigla na naman parang nawalang lahat ng kaharap ko na siya. Ngunit alam kong kailangan ko nang tapusin yon. Carlo, tungkol to kay Kian. Napansin ko agad siyang naging seryoso. Samantalang ako naman pilit na kinakalma ang sarili ko. Matagal mo na akong tinatanong kung anak mo ba siya. Hindi siya sumagot dahil nanatili siyang nakatingin lang sa akin. At matagal ko na rin tinatangging anak mo siya. Muli akong huminga ng malalim. Pagkatapos ay tuluyan kong sinabi ang bagay na 5 taon ko nang tinatago. Anak mo si Kian. Pakiramdam ko'y bumagal ang oras habang naghihintay ako ng magiging reaksyon niya. Inaasahan kong magagalit siya kasi inilihim ko yon. Inaasahan kong sisigawan niya ako. Inaasahan kong tatanungin niya ako kung bakit ko itinago ang lahat. Pero wala sa mga iyon ang nangyari. Sa halip, nakita kong namumula ang mga mata niya. At makalipas ang ilang segundo, napayuko siya. Doon ko napansin na nanginginig na mga balikat niya. Carlo? Hindi siya agad sumagot. Nang tuluyan siyang mag-angat ng tingin, nagulat ako nang makitang may luha sa mga mata niya. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sa lahat ng bagay na inaasahan kong mangyari, hindi kabilang ron ang makitang umiiyak si Carlo. Carlo! Napailing siya habang bahagyang tumatawa. Pasensya ka na. Natatawang sabi niya. Bakit ka umiiyak? Napangiti siya kahit basa ang mga mata niya. Dahil masaya ako. Natigilan ako. Ano? Mabilis siyang tumango. Patuloy lang ang pag-agos ng luha niya habang nakangiti. Alam kong parang nakakabaliw pakinggan pero oo. Masaya ako. Masaya ako na anak ko si Ian. Kasi yun naman talagang pinagdarasal ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ilang segundo siyang tahimik bago muling nagsalita. Lalaine, matagal ko nang hinala yun. Napakunot noo ko. Hinala mo? Tumango siya. Oo, hindi naman ako bulag. Nakikita ko ang sarili ko kay Kian araw-araw. Bakit hindi ka nagtanong? Kumbaga bakit hindi mo ako kinulit ng kinulit? Ilang beses kaya kitang tinatanong, di ba? Pero sige ka sa pagtanggi. Napayuko ako dahil may punto naman siya. Binalot ng katahimikan ng paligid namin pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Alam mo bang ilang beses kong gustong ipa-DNA test ang bata? Nagulat ako't napanganga sa sinabi niya. Ano? Maraming beses ko nang gustong gawin yun. Nangangati ako magpa-DNA test kaming dalawa kasi nararamdaman ko yung tinatawag nilang lukso ng dugo. Bahagyang bumukang bibig ko pero wala akong masabi. Madali lang naman para sa akin yun. Isang utos ko lang. Kaya ko nang malaman ang katotohanan.
Pero bakit hindi mo ginawa? Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos ay tumingin siya diretso sa akin. Dahil nire-respeto kita. Natigilan ako sa sinabi niya. Kasabay nito ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Kung ayaw mong sabihin ng totoo, alam kong may dahilan ka. At bilang ina ni Kian, karapatan mong magdesisyon para sa anak mo. Hindi ko gustong pilitin ka, kaya hindi ko ginawa yon. Hindi ko inaasahan ang sagot na yon. Sa loob ng maraming taon, inisip kong pabaya siya. Inisip kong wala siyang pakialam. Pero habang nakatingin ako sa kanya ngayon, parang may bahagi ng pagkakakilala ko sa kanya na mali pala. Lalaine, kung galit ka sa akin, naiintindihan ko. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Galit talaga ako sa'yo. Nakita ko ang paggalaw ng Adam's apple niya habang nakatingin sa akin. Akala ko iniwan mo ako. Hindi siya umiwas ng tingin. Alam ko rin yun. At 5 taon kong pinaniwalaan na hindi mo naman talaga ako nagustuhan. Nag-init lang talaga tayo ng gabing yun. Napabuntong hininga siya. Pagkatapos ay dahan-dahang umupo sa isa sa mga upuan sa terrace. May kung anong bigat na dumaan sa mukha niya. Parang matagal niya nang gustong sabihin ng isang bagay. Lalaine, hindi kita iniwan. Natawa ako ng mapait. Paano mo nasabi yan? Hindi ka na nga bumalik eh. Ang sabi mo, babalikan mo ko. Dahil hindi iyon ang nangyari. Napakunot noo ko. Bago ako umalis nun, may iniwan akong liham para sa'yo. Anong liham? Liham na nagsasabing kailangan kong umalis pansamantala pero babalik ako. Pakiramdam ko ay may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Wala akong natanggap na liham. Doon naman siyang nagulat. Ano? Wala akong natanggap. Nakatitig lang kami sa isa't isa na halatang hindi rin niya inaasahan ang sagot ko. Imposible. Nagpadala ako sa iyo para ipaalam na babalik ako. Napailing siya habang pinupunasan ng mukha. Inilagay ko yun sa ilalim ng pinto ng pension house bago ako umalis. Nanlaki ang mga mata ko. Wala akong nakita. Kung nakita ko sana yun, hindi ako magagalit sa iyo. Matapos ang 5 taon, pareho naming napagtanto na may bahagi ng kwento na hindi namin alam. Hindi ko talaga alam yon. Dahil kung nagsasabi siya ng totoo, ibig sabihin, mailiham na hindi kailanman nakarating sa akin. Nakalagay doon na hintayin mo ko, babalikan kita. Pero nang bumalik ako, wala ka na kung saan ka dating nakatira. Kaya naisip ko na baka wala kang nararamdaman para sa akin nung magkasama tayo. Napakurap ako. Umalis kasi kami sa dati naming tirahan at wala na rin akong balak bumalik roon dahil nga sa nangyari. Hinawakan niya ako sa kamay, saka hinalikan ito. Kaya wag mong iisipin na iniwan kita. Binalikan kita pero wala ka na. Pero naiintindihan ko kung bakit galit ka dahil nagkamali ka ng inaakala. Hindi ko napansing tumutulo na pala ang luha ko. Ang galit sa puso ko, parang nalusaw na lang bigla. Habang nakaupo kami sa terrace ang gabing yun, pakiramdam ko ay may malaking pader na unti-unting nababasag sa pagitan naming dalawa. At nagkaroon ako ng panghihinayang sa mga panahong nasayang dahil sa isang liham na hindi kailanman nakarating sa akin. Kinabukasan matapos ang pag-uusap namin ni Carlos sa terrace, pakiramdam ko ay mas magaan ang dibdib ko pagkagising. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala na akong tinatagong mabigat na sikreto. Hindi ko man mabawi ang mga taong lumipas. Kahit papano ay alam kong nagsimula na kaming harapin ng katotohanan. Habang pinagmamasdan ko si Kian na kumakain ng almusal sa maliit na mesa sa loob ng kwarto namin, paulit-ulit kong iniisip kung papaano kong sasabihin sa kanyang lahat. 5 taong gulang pa lamang siya pero marami siyang bagay na mas nauunawaan kesa sa inaakala ng karamihan. Tahimik siyang bata at madalas ay pinag-iisipan muna niya mga bagay bago magsalita. Mama, bakit nakangiti ka? Tanong niya habang umiinom ng gatas. Natawa ko ng mahina. Halata ba? Mabilis siyang tumango. Opo, at parang masaya ka. Umupo ako sa tabi niya at hinaplos ang buhok niya. Kian, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Agad siyang naging seryoso. Tungkol saan po? Tungkol sa isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa iyo.
Seryoso siyang nakatingin sa akin habang naghihintay sa sasabihin. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Alam mo naman na matagal mo nang tinatanong kung nasan ang tatay mo, hindi ba? Hindi ko lang po masyadong tinatanong ngayon kasi baka malungkot ka at baka po magalit ka sa akin. Parang may kumurot sa puso ko sa sinabi niya. Kahit bata pa siya, iniisip pa rin niyang mararamdaman ko. Hinawakan ko ang maliliit niyang mga kamay. Kian, sasabihin ko na sa'yo kung sinong tatay mo. Agad siyang napatuwid ng upo. Talaga po? Sino po siya? Nasaan po siya? Malawak akong napangiti. Halata sa mukha niya na gustong gusto niyang makilala at makasama ang kanyang ama. Nakasama mo na siya. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga po? Sino po siya? Ilang segundo akong natahimik bago ngumiti. Si Sir Carlo, siyang tunay mong papa, anak. Hindi agad nakapagsalita si Kian at parang pinoproseso muna niya ang sinabi ko. Pagkatapos ay unti-unting lumaki ang ngiti sa labi niya. Si Sir Carlo po? Totoo po ba yan, Mama? Si Sir Carlo po ba talaga? Paninigurado niya. Mabilis akong tumango. Mama, seryoso ka po ba? Natawa ko habang tumatango. Halata sa mukha niyang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Seryoso ako, anak. Si Sir Carlo talaga ang papa mo. May mga hindi lang kasi kami pagkakaunawaan noon kaya't hindi ko nasabi sa'yo agad. At sana maintindihan mo ko, anak. Bigla siyang tumayo sa upuan. Ayos lang po, Mama. Ang mahalaga sinabi mo na po ngayon. Sobrang saya ko po. Agad niya akong niyakap. Napayakap din ako sa kanya habang nararamdaman kong nangingilid ang luha ko. Napapikit ako. Ako rin, anak. Masaya kong nasabi ko na rin sa iyo sa wakas. Humigpit pa ang yakap niya. Mama, pwede ka na po ba siyang tawaging papa? Naluha ako ng tuluyan. Sa loob ng 5 taon, maraming pagkakataong nakita kong nakatingin siya sa iba pang mga bata na may kasamang ama. Kahit hindi siya nagrereklamo, alam kong may bahagi sa puso niyang naghahanap ng isang taong tatawagin niyang tatay. At ngayon, naririnig ko ang saya sa boses niya. Mama, alam mo po bang gusto ko pong maging daddy si Sir Carlo? Kaya sobrang saya ko po talaga. Natawa ko habang umiiyak. Siya naman na talagang daddy mo, anak. Yehey! Kasi mabait po siya at masaya siyang kalaro. Talaga? Opo, at hindi siya galit kahit makulit ako minsan. Parang mas gusto niya nga pong makulit ako eh. Mas lalo akong natawa. Kian, hindi ka naman makulit. Mamaya pag galing niyang work, ihag ko po siya. Anya sabay tawa. Pagka-uwi ni Carlo, niyakap niya nga ito ng mahigpit. Naluluha naman si Carlo habang kumakain kaming 3 sa sala. Sinabi na rin ni Carlo sa mga empleyado niya na hindi na ako kasambahay doon. At nakita kong masaya sa amin ang mga kasambahay kasi napansin din talaga nila ang pagkakahawig ng mag-ama. Nang gabing yon matapos ang hapunan, may kumatok sa pinto ng kwarto namin. Tulog na si Kian kaya't dahan-dahan akong bumangon sa kama. Pagbukas ko, si Carlo ang bumungad sa akin. Pwede ba kitang makausap sandali? Tumango agad ako at saka ngumiti. Oo naman. Maingat akong sumunod kay Carlo palabas ng kwarto. Habang naglalakad kami sa pasilyo, napansin kong hindi siya dumiretso sa opisina o sa sala. Sa halip, nagtungo kami sa bahagi ng mansyon na bihira akong makita. Pagdating namin sa harap ng isang malaking silid, binuksan niyang pinto. Agad kong nakilalang lugar dahil kwarto niya yon. Alika, pumasok ka. Nag-alangan pa ako sandali bago pumasok. Malawak ang silid at maayos ang lahat ng gamit. Akala ko may sasabihin lang siya pero sa halip ay lumapit siya sa isang malaking bookshelf sa gilid ng kwarto. May hinila siyang isang libro. At sa gulat ko, unti-unting bumukas ang bahagi ng dingding. Nanlaki ang mga mata ko. Ano yan? Napangiti siya. May gusto akong ipakita sa'yo. Mabagal akong sumunod habang pumapasok kami sa nakatagong silid. Pagpasok ko pa lamang ay agad akong natigilan. Hindi ko alam kung paano ilalarawan ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, nawala ang lahat ng hangin sa paligid.
dahil ang buong silid ay puno ng mga paintings. At halos lahat ng painting na naroroon ay ako. May larawan ako habang nakangiti. May larawan ko habang nakatingin sa dagat. May larawan ko habang nakaupo sa ilalim ng puno. Mga larawan ko habang nakasuot ng simpleng damit sa baryo. Meron pang ang painting ng gabing nasa fiesta kami. Dahan-dahan akong lumapit sa isa sa mga canvas. Hindi ako makapaniwala. Carlo, ako bang lahat ng to? Tumango siya ng mabilis. Oo. Ilang segundo akong hindi nakakibo. Pagkatapos ay napansin kong isang malaking cabinet sa sulok ng silid. Nang buksan ko yun, lalo akong natigilan. May mga kahon ng alahas, may mga dress, may mga bag, at may mga gamit na halatang mamahalin. Parang mga regalong hindi kailanman naibigay. Anong lahat ng to? Para kanino to? Mga bagay na gusto kong ibigay sa'yo. Napalingon ako sa kanya. Bakit? Huminga siya ng malalim. Dahil hindi kita nakalimutan. Umaasa kong makikita pa rin kita. Kaya itinabi ko ang mga bagay na gusto kong ibigay sa'yo. Para kapag nagkita na tayo, ibibigay ko sa'yo lahat. Parang huminto ang oras at hindi ko alam kung anong sasabihin. At siya naman ay nagpatuloy sa pagsasalita. Lalaine, uulitin ko lang sa'yo na pagkatapos kong umalis noon, bumalik ako para hanapin ka. Pero wala ka na at hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Ilang beses akong bumalik sa baryo nyo at habang tumatagal mas lalo kitang hinahanap. Hindi ako nakapagsalita dahil nakangangalang akong nakatingin sa kanya. Lahat ng naging relasyon na sinubukang ipakilala sa akin ng pamilya ko, tinanggihan ko. Bakit? Dahil ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang laman ng puso't isipan ko. Napakurap ako. Hindi ko alam kung ilang beses nang naghumirentado ang puso ko simula nang pumasok kami sa silid na yon. Hindi ako nagka-girlfriend simula nun. Kahit asawa, hindi pumasok sa isipan ko kasi ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Kaya kahit nawawalan ako ng pag-asang makita ka, nanatili pa rin akong single para sa'yo. At worth it ang naging paghihintay ko sa'yo. Tadhana na mismong naglapit sa ating dalawa. Napailing ako. Hindi ako makapaniwala. Carlo, totoo ang lahat ng sinasabi ko sa iyo ngayon. Ganun mo ako nabihag, Lalaine. Naluluha akong nakatitig lang sa kanya hanggang sa lumapit siya ng husto sa akin. At nang ilapat niya ang malambot niyang labi sa akin, buong puso akong tumugon ng halik. Pakiramdam ko, naulit-ulit ang maingat niyang paghalik sa akin noon. Hindi ko akalain na talagang minahal niya pala ako ng buong puso. At nang maghiwalay ang labi namin, pinahid niya ang luha ko sa mga mata. Mahal na mahal kita, Lalaine. Ngayong natagpuan na kita, hindi ko nahahayaan pang mawala ka sa akin. Aalagaan at mamahalin ko kayo ng anak natin. Mahal na mahal din kita, Carlo. Salamat. Salamat sa paghihintay. Hindi na kami mawawala sa iyo. Maramdamin kong sabi bago siya hinalikan sa labi. Carlos' point of view. Makalipas ang ilang araw matapos kong sabihin kay Lalaine ang lahat ng matagal ko nang gustong ipaliwanag, pakiramdam ko, mas gumaan ang bawat araw na lumilipas. Sa loob ng 5 taon, dala-dala ko ang panghihinayang sa mga bagay na hindi ko nagawa at sa mga pagkakataong hindi ko na ibalik. Kahit na muli ko nang nakita si Lalaine at nalaman ko na may anak pala kami, alam kong hindi sapat na basta na lamang bumalik ako sa buhay nila at umasta na parang walang mga taong nasayang. Kumain ka na ba? Tanong niya nang lapitan ako. Hindi pa pero ayos lang ako. May tinatapos lang akong documents. Bakit nagpapalipas ka ng gutom? Dapat nagsasabi ka sa akin. Teka, ipaghahanda kita. Pipigilan ko pa sana siya pero wala na akong nagawa. Itinigil ko ang trabaho ko at saka hinintay siya. Napangiti ako ng malawak nang bumalik siya sa mini office ko na may dalang tray. Napalunok ako at nakaramdam ng gutom nang makitang pagkaing dala niya. Kumain ka na. Pasaway ka talaga. Nagpapalipas ka ng gutom. Paano ka makakapagtrabaho niyan kung magkakasakit ka? Lumapit ako sa kanya, saka siya niyakap. Sorry na, wag mo na akong pagalitan. Pinisil niya ang ilong ko. Ngayong alam mong magulang ka na, dapat inaalagaan mo yung sarili mo. Bawal ka nang magkasakit dahil hindi mo malalaro si Kian. Alam mo namang gustong gusto niya makipaglaro sa'yo. Agad akong tumango.
Oo nga pala, kailangan ko ng alagaan ng sarili ko lalo pat may anak akong umaasa sa akin. Oo, hindi ko na pababayaan pang sarili ko at mas magkakaroon pa ako ng oras para sa anak natin. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong nakilala si Kian bilang anak ko. Hindi ko maipaliwanag ng maayos ang pakiramdam ko pero sa bawat oras na magkasama kami, pakiramdam ko may bahagi ng buhay ko na matagal nang nawawala at ngayon lamang bumalik. Matalino siyang bata at madalas ay napapatawa niya ako sa mga sinasabi niya. Napagtanto ko na masarap pala talaga maging isang magulang. Daddy, love mo po ba si Mama? Mabilis akong tumango sa kahinaplos ang buhok niya. Oo naman, bakit mo na itanong? Humaba ang nguso niya at mas lalo siyang naging cute tingnan. Kasi ngayon lang kita nakilala na daddy ko. Ang sabi ni Mami, may hindi para po kayo pagkakaunawaan kaya't hindi niya sinabi sa akin agad. Napabuntong hininga ako saka hinawakan ng kamay niya. Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na magkaroon pa kami ng mami mo ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ako papayag na magkahiwalay pa tayong tatlo. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mahal na mahal din po kita, Daddy. Anya, bago ako niyakap ng mahigpit. Mula noon ay mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Kapag umuwi ako mula opisina, madalas ko siyang makitang naghihintay sa sala. Minsan naman ay nadatnan ko siyang nagdodrawing sa mesa at agad niya akong tinatawag para ipakitang ginagawa niya. Hindi ko akalaing may ganun palang klaseng sayang simpleng pag-uwi sa bahay at may batang masayang sasalubong sa iyo. Daddy! Sa wakas dumating ka na po. Buti maaga kang dumating, Daddy. Masayang salubong niya sa akin, sabay akap. Napatingin ako kay Lalaine na nakangiting pinagmamasdan kaming dalawa. Sinigurado talaga ni Daddy na maaga ako makakauwi para makapaglaro pa tayo. Lumapit sa akin si Lalaine, saka hinalikan ako sa pisngi. Ang kulit ng anak mo, kanina ka pa hinahanap. Maglalaro raw kayo ng mga bagong binili mong airplane. Ayaw niya makipaglaro sa akin gusto niya sa'yo. Natatawa kong binuhat ang anak ko. Okay, sige, magpe-play tayo after natin kumain, okay? Damihan mo sa pagkain para lumaki ka pa. Yay! Sige po, Daddy. Kakain po ako ng maraming gulay. Masiglang sigaw niya. Kasabay ng mga pagbabagong yun, ay ang unti-unti ring paglapit ng loob namin ni Lalaine sa isa't isa. Hindi na katulad noong mga unang linggo na puro trabaho at formal na usapan lamang na mamagitan sa amin. Mas madalas na kaming magkwentuhan at minsan, nauuwi pa sa asaran ng simpleng pag-uusap. Isang gabi habang magkasama kaming nakaupo sa hardin at pinagmamasdan si Kian na naglalaro ng eroplano sa damuhan, naisip kong panahon na para gawin ang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Lalaine, may gusto akong sabihin sa'yo. Sabi ko. Napatingin siya sa akin. Bakit parang seryoso ka yata dyan? Hindi naman masyado. Kapag ganyan na mukha mo, may binabala ka na naman yata. Natawa ko sabay hawak sa kamay niya. Siguro nga. Ano ba yon? Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Gusto kitang ligawan. Gusto kong simulan ng lahat. Agad siyang natawa habang napapailing. Napangiti na rin tuloy ako. Bakit ka tumatawa? Kasi ang kulit mo. Paano naging makulit? Carlo, may anak na tayo. 4 na taon na. Tapos ngayon mo pa ako liligawan. Napakamot ako sa ulo ko. Oo nga. Bakit mo ba ako kailangang ligawan? Kilala na natin ang isa't isa. Umiling ako. Hindi ganun yun. Bahagyang tumaas ang kilay niya na parang naguguluhan. Papaano ba? Tingin ko kasi marami tayong hindi naranasan. Hindi kita naligawan noon. Hindi kita naisama sa mga lugar na gusto kong puntahan kasama ka. Hindi kita nahatid pa uwi. Hindi ko nagawa mga bagay na gusto kong gawin para sa'yo. Nanatili siyang nakikinig sa akin kaya't nagpatuloy ako sa pagsasalita. Alam kong hindi ko na mababawi ang 5 taon pero gusto kong bumawi kahit papano. Gusto kong maranasan mo yung mga bagay na dapat noon pa nangyari. Napabuntong hininga siya. Carlo, hindi mo naman kailangang gawin yan. Gusto kong gawin. Gusto kong ipadama sa'yo na espesyal ka. Gusto kong malaman mo kung gaano kitang kamahal. Nakita ko ang pamumula ng mukha niya bago malawak na tumawa. Ang tigas talaga ng ulo mo.
Bumungis-ngis ako saka siya mabilis na hinalikan sa labi. Nagmana lang din ako sa katigasan ng ulo mo. Mabuti na lang talaga mabait ang anak natin. Wow ha! Sa akin po kaya nagmana ng kabaitan ng anak natin. Hindi mawalang ngiti sa labi ko habang pinagmamasdan ko si Lane. Mas lalo siyang gumanda ngayon. Wala nang lungkot sa mga mata niya. Pumapayag ka na ba? Oo. Huwag kang magagalit ha. Baka sungitan mo na naman ako. Naku, ewan ko sa'yo. Mas lalo akong napangiti. Nang mga sandaling yun ay biglang lumapit si Kian. Daddy, bakit po kayo masayang masaya? Napatingin ako sa kanya. Anak, liligawan ko si mama mo. Napakunot noo siya. Liligawan? Eh di ba po kapag wala lang yung anak? Natawa kaming nalilin. Hindi niya pa talaga maintindihan. Ganito yon, sabi ko. Kapag gusto mo ang isang tao, nililigawan mo muna. Eh gusto mo naman po si mama. Saka sabi mo nga po, love mo nga siya, di ba? Oo nga. At love ka rin po ni mama. Kaya bakit po magliligawan pa kayo? Napatingin kami nila Lane sa isa't isa. At nagpatuloy naman sa kanyang sasabihin, si Kian. Bakit po hindi na lang kayo magpakasal? Para talagang mag-asawa na po kayo. At happy family na po tayong tatlo. Humagal pa kami ng tawa nila Lane. Hindi ko alam kung saan niya natututunan ng mga ganong salita. Pero ang masasabi ko lang, talagang mature na mag-isip ang anak namin. Mula noon, sinimulan ko na nga ang panliligaw kay Lane sa paraan na alam kong magpapasaya sa kanilang mag-ina. Tuwing weekend, inilalabas ko sila. Hindi ko naman kailangan gumawa ng engrandeng bagay. Ang mahalaga sa akin ay magkakasama kami. Isang Sabado, dinala ko sila sa Ocean Park. Halos buong araw ay masayang nag-iikot si Kian habang hawak ang kamay naming dalawa. Tuwang-tuwa siyang makitang iba't ibang isda at ilang beses pa niya akong hinila para ipakita mga paborito niyang nakita. Daddy, tingnan mo po yung pating! Nakita ko nga eh. Bakit? Anong meron sa pating? Ang laki niya po! Sobra! Nanlalaki ang matang wika niya. Mas malaki pa yata yan sa akin eh. Natatakot ka ba? Mabilis siyang umiling. Hindi po kasi hindi naman siya makakalabas sa aquarium na yan eh. Hindi ko mapigilang matawa sa kako niyakap ang anak ko. Bilib talaga ako sa katalinuhan niya. Parang nakikita kong sarili ko sa kanya. Ganitong ganito raw ako, sabi sa akin ng mami ko noon. Habang nakatingin ako kay Kian na masayang nagkakwento at kay Lane na nakangiti habang pinagmamasdan ng anak namin, pakiramdam ko, yun ang mga sandaling matagal ko nang hinintay. Sa ibang pagkakataon naman ay nagpunta kami sa Tagaytay. Habang kumakain kami sa isang restaurant na may magandang tanawin, napansin kong tahimik na nakatingin si Lane sa paligid. Anong iniisip mo? Tanong ko. Wala naman. Mukhang meron dahil parang tumatagos ang tingin mo mula sa malayo. Napangiti siya bago bumuga ng hangin. Hindi ko lang kasi akalaing makakapunta ako sa mga ganitong lugar. Bakit naman hindi? Eh dati kasi hanggang sa baryo lang umiikot ang buhay ko. Buong araw wala akong ibang nakikita kung hindi lupa o di kaya kamote. Kung hindi naman kamote, mga punong kahoy. Kaya sobrang nagagandahan talaga ako sa lugar na ito. Huwag mo nang isipin yan. Dadalhin ko pa kayo ng anak natin sa iba't ibang lugar. Lilibutin muna natin ang buong Pilipinas bago tayo pumunta sa ibang bansa. Salamat, Carlo. Huwag ka nang magpasalamat pa sa akin. Basta't palagi mong tatandaan na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Mahal na mahal ka rin namin. Habang lumilipas sa mga linggo, mas lalo kong nararamdaman na unti-unti nang nabubuo ang pamilyang matagal kong pinangarap. Hindi naging perpekto ang naging simula namin at marami kaming pinagdaanan bago kami muling nagtagpo. Pero sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo kong pinapahalagahan ang pagkakataong ibinigay sa amin. Kapag umuwi ako sa mansyon at nakikita kong naghahabulan sila Lane at Kian sa hardin, o kaya magkatabi silang nanonood ng pelikula sa sala, hindi ko maiwasang mapangiti. Dahil sa wakas, hindi na lamang malaking bahay ang tinitirhan ko. May pamilya na akong inuuwian. Hindi ko na rin pinatagal pa ang kasal namin nila Lane. Bala ko sanang engrandeng kasalan pero ayaw niya. Kung kaya naman simpleng kasal lang ang naganap, pero masayang masaya ako.
Sa wakas, kasal na po kayo. Masayang sabi ni Kian pagdating namin sa reception. Oh, kailan niyo balak sundan si Kian? Nakangising tanong ni Aiza. Humagikhik sila Lane. Tingnan na lang natin mamaya. Malay mo makabuo na. Wika ng asawa kong sila Lane sabay tingin sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napapatunayan sa sarili ko na kahit gaano katagal ang hinintay ko para muling makita sila Lane. Sulit ang lahat ng yon dahil ngayon ay kasama ko na silang dalawa ng anak namin. At may pagkakataon na akong bumawi sa mga panahong nawala sa amin. Wakas!